The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng mabubuting pagkakataon, kalakip ang buhay at kalakasan na ibinibiyaya niya sa ating mga buhay. Na dahil dito ay gamitin naman natin at patuloy nating gamitin na alamin pa ang banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos tungkol po sa atin na kanyang mga nilikha na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Ngayon kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyong muli, kapatid na Benhanan. At muli po ay binabati namin kayo ng kapayapaan, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Isang napakahalagang paksa ang muli ay inihanda namin para sa inyo. At ito po ay tumatalakay sa banal na panawagan ng ating Panginoon Diyos tungkol po sa atin na mga tao. At ito po'y udyok ng kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa atin na kanyang mga nilikha. Ang paksa ay nagsasabi po na manumbalik tayo sa Diyos. Kung bakit ganito ang paksang aralin na ngayon ay inihanda, ay upang maalaman natin bakit kailangan ang tao ay manumbalik sa Diyos. Ano ba ang kasalukuyan at pangkaraniwang kalagayan ng tao sa kasalukuyang panahon po natin at kailangang manumbalik ang tao sa Diyos? Ano ang paraan? Paano nga makapanunumbalik ang tao sa Diyos? Kaya yan pong mga bagay na yan ang siyang ating sama-samang pag-aaralan sa pamamagitan po ng pagtalakay nitong paksang aralin. Kapatid na Neraya, batay po sa pananaw o paningin ng ating Panginoon Diyos, ano nga ba ang naging kalagayan ng tao sa kanyang harapan, lalo na sa kasalukuyang panahon? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa mga banal na kasulatan ay nasulat po sa Aklat ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 7. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa talata pong ito na ating narinig na binasa ng ating kapatid na Benhanan, ay maunawa natin ang salita o sabi ng ating Panginoong Diyos. Ano ang kanyang pahayag? Sabi niya ay mula sa mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo anya tinalima. So ito po ang naranasan ng mga unang tao noon at nararanasan din ng kasalukuyang mga tao sa ating panahon. Ang kalagayan po na ang tao mula sa kanyang mga ninuno o mula sa kanyang mga magulang, ang tao ay nagpapakaligaw. At ang paraan kaya naliligaw ang mga tao dahil hindi nila sinusunod o tinatalima yung alituntunin at mga utos ng Panginoon. So dito po ay pinapakita na ang tao pala kapag siya ay hindi tumalima, hindi siya sumunod
sa mga utos ng Diyos, sa mga tuntunin ng Panginoon, nagdadala yun sa kanya sa pagkaligaw. Mula sa kalagayang dati sana ay lumalakad sa daang matuwid ng Panginoon, lumalakad batay sa kalooban ng Diyos, at ang kalagayan niya ay siya'y malapit sa Panginoon. Kapag ang tao ay naliligaw, siya ay nalalayo sa Diyos. So ang paraan naman para ang tao ay maligaw kapag ka ang tao ay ayaw sumunod o hindi tinalima ang utos ng Panginoon. Kaya sa mga ganitong tao, sinasabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, manunumbalik ako sa inyo. Ibig sabihin, talagang nalalayo ang tao sa Panginoon kapag ganito ang naging paraan ng pamumuhay. At itinaranasan ng mga mamamayan ng bayang Israel noon at nararanasan din ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Marahil ay magiging isang kabiglaanan sa atin pong pakinig ang mga pagtuturong ito na ngayon nananawagan ang Diyos sa atin po na manumbalik tayo sa Kanya. Posibleng isipin ng tao at kayo na aming mga taga-subaybay, bakit kailangan kong manumbalik sa Diyos? Hindi naman ako humihiwalay sa Diyos. Pero maliwanag po ang sabi, ang tao ay nawawalay at naliligaw mula sa piling ng Diyos sa paraang hindi niya sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Yung hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos, yun po ay kahayagan na ang tao ay namimili lamang ng kung anong utos ang ibig niyang sundin. At pagka ganun po, ang katwiran at paraan ng tao sa pagsunod sa utos ng Diyos, yun po ang panahon na siya po ay nagpapakaligaw. At ayaw ng Diyos na mangyari sa habang panahon sa ating buong buhay ang pagkaligaw mula sa Kanya. Kaya mga giliw naming mga taga-subaybay, posibleng ang tanong natin, ano ba yung mga gawa, bunga ng hindi pagtalima sa Diyos na nagiging daan upang ang tao ay mawalay sa piling ng Panginoon? Kapatid na Neraya, ano po ba yung mga gawang naghahayag ng hindi pagsunod at pagtalima ng tao sa Diyos na dahil doon ang tao ay nangaligaw? Ang sagot po na muli ay mababasa natin sa Biblia ay nasulat po sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 2 hanggang 3. Sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Ayon po kay Propeta Isaias, batay sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, narito po ang mga naging dahilan kung bakit nawalay ang maraming tao sa Diyos at nangaligaw. Ayon sa kanyang salita ay sinabing, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay nyo sa Diyos. Opo, kapag ang tao ay nabubuhay at ang mga bagay na kanyang pinagkakaabalahan ng gawin ay ang kasamaan, yun ang nagiging dahilan. Kaya nawawalay ang tao sa piling ng Panginoon. At bukod doon ay sinabing nagkasala kayo. Kaya hindi niyo siya makita at hindi marinig ng Diyos yung inyong panalangin o yung mga bagay na inyong hinihiling. At sinabi kung ano yung mga gawa na dahilan ng kanilang pagkakasala, dalawang bagay. Una, sabi niya, natigmak ng dugo ang inyong mga kamay. Ginamit nila ang kanilang kamay sa pagpatay ng kanilang kapwa-tao. Ang kanilang daliri, ang kanilang mga kamay ay naging kasangkapan sa paggawa ng mga katiwalian o mga pandarayang bagay. At bukod dito, ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng mga salitang puno ng kasinungalingan. At sinasabi ng kanilang dila ay pawang kasamaan. So ibig sabihin, mula sa pag-iisip, pagsasalita, paggawa, na ginagawa
ng tao sa pang-araw-araw niyang pamumuhay na nagdudulot sa kanya ng pagkakasala o kasamaan, ito ang naging dahilan. Kaya ang taong dati ay nasa panig ng Diyos ay nawalay sa kanya. At dahil sa pagkakawalay ay naging ligaw o ang tao po ay tumungo sa tinatawag na kapahamakan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, noon ang akala natin ang pagpatay sa kanyang kapwa-tao ay nangyayari lamang sa panahon ng digmaan. Digmaan ng bansa laban sa kapwa-bansa, kaharian laban sa kaharian. Subalit ngayon po kahit walang digmaan na nagaganap sa mundong ito, naging pangkaraniwan na po ang balita ng pagpatay sa kanyang kapwa-tao. Yun po ay isang mga gawa na totoong napakamasama sa harap at paningin ng Diyos. Yun yung pagkakataon o estado ng tao na ang tao'y nawawalay sa Panginoon Diyos. Ang katiwalian o ang korupsyon. Yan po ay hayag na hayag sa panahon po natin ngayon. Nagiging pangkaraniwan na po ang pagsasalita ng pawang kasinungalingan para lang po mandaya ng kanyang kapwa-tao. Sa makatwid, kapatid na Neraya, ang pagkawalay ng tao sa Diyos ay bunga po ng mga ganitong masasamang gawa, kaya wag po nating akalain na sa ating kalooban na tayo po ay hindi nangaliligaw, hindi umaalis sa piling ng Diyos. Sa paraang yon ang ating nasa isip. Subalit, kapag ka po ang tao ay nabubuhay sa pagkakasala, gaya ng mga kasalanang nabanggit po kanina ng kapatid na Neraya, yon ang panahon na ang tao ay nangaliligaw sa harap ng Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, ang Diyos natin ay pag-ibig. Sabi nga ng ating mga pagtuturo sa kabanal-banalang iglesia, bunga ng pag-ibig ng Panginoon ay nalikha sa kanyang kalooban ang tapat na pagmamalasakit sa atin na kanyang mga nilikha. At bunga noon, ayaw niya na ang tao ay manatili na wala sa piling niya. Sapagkat sa ganitong kalagayan, ang tao po ay sasapit sa kapahamakan. Yun ang ayaw mangyari ng Panginoon. At samantalang ngayon, ay isang pagkakataon ang ibinibigay po sa atin. Kapatid na Neraya, ano po ang paanyaya ng pag-ibig ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao na nangaliligaw ng landas? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Zacarias, Kapitulo 1, versikulo 3. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang mga salitang ito ay bunga ng malasakit at malaking pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa tagpong ito, kahit nung una pang panahon ay ipinapakipag-usap na ito ng Diyos sa kanyang mga lingkod na propeta, katulad po ng hindi lang si Propeta Isaias, maging si Propeta Zacarias. Ipinasasabi niya sa mga tao, lalo na sa mga mamamayan ng bansang Israel, na sabihin sa kanila na mga nalayo sa Panginoon. Sabihin sa kanila na mga nawalay sa Panginoon, bunga ng kanilang mga kasamaan o kasalanan, na sila ay manumbalik sa akin. At kapag nagawa ng tao na makapanumbalik sa Kanya, gumawa ng mga hakbang ng pagbabalik loob sa Diyos, ang pangako naman ng Diyos, ako'y manunumbalik sa inyo. So damihin po natin. Ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Ibig sabihin talagang sa halip na ang Diyos ay lapatan tayo ng parusa, bunga ng ating mga kasalanan o masamang gawain na naging dahilan ng ating pagkakalayo sa Kanya, ipinasya pa rin ng Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay mapatawad, tayo ay bigyan ng pagkakataong nawalay na ay makabalik sa Kanya. So naghahayag po ito ng malaking awa, naghahayag ito ng malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, ang paanyaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sinasabi ng Panginoon mula sa banal na kasulatan noon sa mga taong nawalay sa Kanyang piling at hanggang sa ating panahon,
manumbalik tayo sa Diyos at ang Diyos po ay manunumbalik sa atin. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito ngayon ang isang dakilang pagkakataon ng pagbubukas ng kalooban ng ating Panginoon Diyos ukol po sa mga tao. Hinihintay niya lang ang kusang loob na pagbabalik loob natin sa ating Panginoon Diyos. At kung ito ang magawa ng tao, maliwanag po ang pagpapaliwanag sa atin. Ang Diyos mismo ay manunumbalik sa atin. Subalit, hindi nga po ang lahat, kapatid na Neraya, ay totoong nakapagbalik loob sa Diyos. May mga taong hindi nakapanumbalik sa Diyos, bunga ng mga bagay na humadlang sa kanilang pagbabalik loob sa Diyos. Ang tanong, alin itong mga bagay na ito na nagiging hadlang o sagwil upang ang tao ay hindi tuluyang makapanumbalik sa ating Panginoon Diyos? Ipagpatuloy po natin ang pagbasa para sagutin ang katanungang ito. Dito pa rin po sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 1, versikulo 4. Huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno. Hindi sila nanumbalik sa akin. Hindi sila tumalikod sa kanilang kasamaan sa kabila ng aking mga panawagan sa pamamagitan ng mga propeta. Isang pangyayari po ang naganap bagamat dahil sa laki ng awa at pag-ibig ng Diyos ay inaanyayahan niya ang maraming tao na nawali sa Kanya na manumbalik. Pero meron pong mga tao na sadyang ayaw manumbalik sa Diyos, katulad anya ng mga magulang o mga ninuno ng mga Israelita. Nang ipahayag ng Diyos ang Kanyang panawagan, may mga taong ang naging kapasyahan, ayaw nila na manumbalik sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang tao magpapasya na ayaw manumbalik, hindi talaga makakapanumbalik. Oo. Kaya ang payo ng Panginoon, huwag niyong tularan yung inyong mga ninuno na marami silang mga dahilan at marami silang pangangatwiran sa kanilang sarili na naging dahilan kaya hindi sila nakapanumbalik. At kung tutularan niyo yun din ang magiging hadlang sa inyo para kayo ay makapanumbalik. Kaya yun po ang naganap. Baka yan din ang nagaganap sa ating panahon. Marami na tayong aral, turo na narinig sa pagkasangkapan sa programang ito na may mga tiyak na batayang nasusulat sa Biblia. At tila bagang nagpapasya na tayong sundin, pero pag nakausap natin yung ibang tao, lalo na kung matatanda sa atin, napahahad lang tayo doon. Kung ganyan po, sila ang ating susundin, talagang hindi tayo makakapanumbalik. Kaya ang payo sa atin, huwag kayong tumulad sa inyong mga magulang o sa inyong mga ninuno sa pagpapasyang ayaw nilang manumbalik sa Panginoon. At ang pangalawang hadlang, sabi ng Panginoon, hindi sila tumalikod sa kanilang kasamaan sa kabila ng aking mga panawagan sa pamamagitan ng mga propetang noon ay ginagamit ng Diyos na kasangkapang tagapagsalita ng panawagan ng ating Diyos. Ang kasalanan po, yung kasamaan, hahadlangan ka talaga niyan para makapanumbalik sa Diyos. Kaya kung hindi ka magpapasya na yan ay handa mong talikuran, handa mong pagsisihan at handa mong iwanan, hindi ka talaga makapagbabalik sa Panginoon. Kaya dito, nangangailangan ng isang mahalagang desisyon. Opo. Ano pipiliin mo? Yung buhay na ikaw ay naligaw at malayo sa piling ng Diyos? O sa isang buhay na nasa siping ka ng Panginoon, nasa ilalim ng Kanyang pagkukop? Anong susundin mo? Yung sinasabi ng iba na inu-impluensyahan ka na huwag sundin ang kalooban ng Diyos? O yung sinasabi ng Diyos sa iyo na halika, bumalik ka sa akin, handa kitang muling yakapin, handa kitang tanggapin, handa kitang patawarin. Sana po magkaroon tayo ng makalinong desisyon para tayo ay makapanumbalik. Sapagkat kung hindi, ito pong dalawang bagay na ito ang hahadlang sa atin. Yung desisyon na gagayahin natin yung ibang taong ayaw manumbalik sa Panginoon at dahil sa mapandayang kaligayahan na nararanasan bunga ng pagkakasala, ayaw tumalikod. Kaya dahil doon, sa hindi pagtalikod sa kasalanan, hindi magawang makapanumbalik sa Panginoon.
Mga giliw naming mga taga-subaybay, huwag po nating ipagkamali na ang pasyang makapagbalik loob tayo sa Diyos ay nakabatay sa kung anong edad mayroon ka. Posible kasing ilan sa ating mga taga-subaybay, kapatid na ni Raya, ay nasa kabataang gulang. Opo. O dili kaya ay wala pa sa katandaang gulang. At sasabihin na lamang, pagka matanda na ako, tsaka na ako manunumbalik sa Diyos. Alam niyo po, ang batayan ng pagbabalik loob sa Diyos ay sa panahong narinig na natin ang panawagang ito. Anuman ang iyong edad, dumating sa atin ang panawagang ito ngayon ng ating Panginoon Diyos. Ihanda natin ang ating sarili kung talagang ibig natin na makapiling ang Panginoon Diyos at makapagbalik loob sa Kanya. Tiyakin po natin na nakakondisyon ang ating puso, ang ating isip, ang ating kalooban na talikuran ang mga bagay na nagiging hadlang upang tayo ay tuluyan ng makapagbalik loob sa Diyos. Sapagkat hindi po makabubuti kung mayroon pa tayong kinukonsidera na, teka muna, tsaka na lang kasi meron pa akong inaasikaso. Tsaka na lang kasi baka mapagalitan ako ng aking mga magulang, ng aking mga kamag-anak. Baka itakwil ako ng aking mga kaibigan kung hindi na ako makikisama sa kanilang mga gawang masama. At kaya po ng itinuro sa nakalipas na pagpapahayag ng programang ito ang pakikisama o pakikipagkaibigan sa sanglibutan, na ang kahayagan ay ang paggawa ng kasamaan ay pakikipaggalit naman sa Diyos. Kaya nawalay ang tao Kaya ngayon po, mga giliw naming mga taga-subaybay, tayo na po, manumbalik tayo sa Panginoon. At ano po ang kailangan lang upang anuman ang mga maging hadlangan sa ating pagbabalik loob sa Diyos ay ating mapagtagumpayan. Ano po ang kailangang masumpungan ng Diyos sa puso ng taong tapat na nag-iibig at nagnanais na totoong makapanumbalik sa Diyos, kapatid na ni Raya? Ang sagot po mula sa banal na kasulatan na ipinahayag sa pamamagitan ng Apostol Pablo, mababasa po natin sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 15. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimaksik kayo sa Diyos. Narito po ang tinuturong paraan para lubusan tayong makapanumbalik sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng nasusulat sa banal na kasulatan, ang sabi, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. Marami pong paraan para makarating sa atin ang tinig o panawagan ng Diyos. Isa na nga po dyan ay ang paggamit ng mga kasangkapan noon ay mga propeta, mga apostol. Ngayon ay sa pamamagitan ng programang ito. Kami bilang kasangkapang pastor na bumabasa po ng mga bagay na nakasulat sa Biblia na salita ng Diyos, ay ipinapahayag namin sa inyo ang tinig at paanyaya ng Diyos. Anong dapat natin gawin pag narinig natin ang tinig niya? Tinig na nag-aanyaya sa atin para manumbalik sa Kanya, huwag anyang maging matigas ang inyong ulo. Gaya ng mga Israelita na sila'y naghimagsik sa Diyos. So yun pong katigasan ng ulo. Yan ay malaki ding hadlang para hindi makapanumbalik sa Panginoon. Paano ba nasasabi ang tao matigas ang ulo? Sa ibang salita ng matigas ang ulo, halimbawa anak, matigas ang ulo, hindi marunong makinig at hindi marunong sumunod sa sinasabi ng kanyang magulang. So ang Diyos po ay gaya ng ating spiritual na magulang. Pinapakilala nga natin siya batay sa Biblia na spiritual nating ama na nasa karapatan at nasa kapangyarihan para utusan tayo ng mga bagay na ikabubuti natin. Pero ang ilan ay sa halip na pakinggan, sa halip na sundin, ang ginagawa at sinusunod kung ano yung gusto nila. Pagka po gayon, nabibilang tayo sa mga taong matigas ang ulo. So yung hindi pagsunod, kahayagan po yun ng katigasan ng ulo. At pagka tayo naging matigas ang ulo, hindi talaga tayo makapagbabalik loob sa Diyos. Kaya sinasabi sa Biblia, huwag maging matigas ang inyong ulo. Sa madaling salita, maging masunurin tayo. Gaya ng anak na masunurin o matalimahin sa Diyos. At huwag nating tutularan
yung mga Israelita noon na naghimagsik laban sa Diyos. Hindi na nga sumunod, lumaban pa, naghimagsik. May mga ganyan tao, ayaw na nga sumunod, kinokontra pa ang kalooban ng Diyos. So huwag tayong mapabilang sa ganong mga tao. Sa halip, umayon tayo sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Gusto niya na makapanumbalik tayo sa Kanya para di sa ating kapakanan, tayo nang manumbalik, maging masunurin po tayo. Pag-isipan po natin, mga giliw naming taga-subaybay, ang mga pagtuturong ito, pagbulayan natin na ako ba ay totoong nakapanumbalik na sa Panginoon Diyos, sapagkat hindi po naman lingid sa ating kaalaman, marami pong iba't ibang reliyon ang naririto sa ibabaw ng sanglibutan. May iba't ibang reliyon at may iba't ibang interpretasyon tungkol po sa pagpapaliwanag ng mga banal na kasulatan, mga giliw naming taga-subaybay. At isa po kami sa nagsasabi sa inyo na obserbahan niyo po ang aming pagtuturo. Kung ito po ay hindi ayon sa espiritu ng Biblia, sinasabi namin sa inyo, itakwil ninyo kami gaya ng unang sinabi ng mga apostol. Subalit ngayon ay nagsasabi kami sa inyo ng aming kalooban. Gaya po ng pag-ibig na itinanim sa puso ng Panginoon Diyos sa amin bilang mga kasangkapan, sana po mahikayat namin kayo at maakay namin kayo sa pagbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Posibleng ang tanong nila, kapatid na Neraya, ano ba ang tamang proseso ng pagbabalik loob sa Diyos? Tama, tinanggap ko na ang turong ito, pero ano ang katiyakan ko, kapatid na Neraya? Posibleng tanong ito kasi ng tao na ako'y nakapagbalik loob na sa Panginoon. Kailan lamang matitiyak ng tao na siya ay nakapanumbalik na sa Diyos? Meron po bang pagtuturo ang Biblia tungkol sa bagay na ito? Meron pong spiritual na dako na nandun ng Panginoon na gusto niyang pumaroon tayo para tayo makapagtiyakan na makapagbalik loob sa Kanya. At ang dakong ito ay mababasa natin sa Hebreo 3:6 kasama po ang 1 Timoteo 3:15. Dadapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Narito po ang tinutukoy namin na batay sa Biblia ay spiritual na dako na nandoon ang ating Panginoong Diyos na kinikilala natin ang Panginoong Kristo Jesus. Opo. At sa dakong ito, siya ay gumaganap ng isang banal na gampaning puno. Siya yung Pangulo. At pwede natin sabihin head and savior sa dakong ito. Opo. Pangulo at tagapagligtas. Ito ay ang kanyang bahay. So meron tinutukoy na bahay. Si Kristo niya gaya ng anak, lumagay sa kalagayang anak. Pero ang totoong kalagayan, puno o pangulo sa bahay niya. At para mapabilang tayo sa mga taong nasa loob ng bahay ng Diyos at makapanumbalik, kailangan nating mapunta doon sa ipinapakilalang bahay na pinapanguluhan ni Kristo. At alin nga itong bahay ng Diyos na ito? Ipinaliwanag din ni Apostol Pablo. Hindi ito alam ng maraming tao, pero dapat niya malaman ng tao ang bagay na ito na ang bahay ng Diyos ay siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kaya malaki po ang kinalaman ng iglesia ng Diyos, ng iglesyang pag-aari ng Diyos, o tinatawag sa pangalang Kristo Jesus at may tatak na kabanal-banalan. Kaya pinapakilala namin sa inyong kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa iglesyang ito, bilang spiritual na bahay, dito nangungulo o namamahala ang ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. At dito nawalay ang maraming tao sa dakong ito. At para makatiyak na ang tao ay makakapanumbalik sa Panginoon, kailangang mapamahalaan siya o mapanguluhan siya ni Kristo. Ang pangungulo o paghahari ni Kristo ay nagaganap sa loob ng kanyang
spiritual na kaharian at ipinapakilala din kanyang spiritual na tahanan na ayon sa ating pananampalataya na may tiyak na batayan sa Biblia. Ito nga po ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya inaanyayahan po namin kayo para maranasan nyo ang kaganapan ng buhay na nasa piling ng Panginoon, nasa ilalim ng pamamahala, pagpupuno ni Kristo. Tayo na po magsama-sama sa kanyang bahay, na ang bahay na ito ay siyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, kung hinahanap mo ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus, walang ibang dako mo siya hahanapin, kundi sa kanyang bahay. Gaya po natin dito sa ibabaw ng lupa, kung hinahanap mo si Juan de la Cruz, hindi mo siya hahanapin sa ibang bahay. Hahanapin mo si Juan de la Cruz at pupuntahan mo siya doon sa kanyang bahay. Gaya po natin ngayon, hinihikayat at inaakay ng Panginoong Kristo Jesus ang lahat ng tao na muli ay makapanumbalik sa Kanya. At huwag mo siyang hahanapin, mga giliw naming taga-subaybay, sa ibang bahay. Hanapin mo siya sa bahay ng Diyos, sa iglesyang pag-aari ng Diyos. Sa iglesyang ito, namumuno ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kung tayo po ay nasa loob na ng iglesyang pag-aari ng Diyos, nakatitiyak tayo, tinanggap ng Diyos ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Ito po ang itinuturo sa atin. Tayo na po, magsama-sama tayo sa iglesyang pag-aari ng Diyos sa makatwidbagay, ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang tipo ng dako ng mga anak ng Diyos na nag-iibig manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Ipagpala po sa atin ang pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.